Sabi nung iba, hindi ko alam kung ano ang layunin, kung bakit nila sinasabi yun. May abogado, may mga dating politiko, tapos na raw ang boxing sa impeachment ni Sara Duterte. Ang kanilang argumento dahil daw nagpalit ng liderato sa Senado. Mula kay Senador Soto, napunta kay Opposition Senator Alan Peter Cayetano. Kaya sinasabi nila tapos na dahil ang piling nila isasalba ni Cayetano at ng kanyang grupo si Sara Duterte. Dito sa impeachment, betrayal of public trust. Yan po ang kanilang observation at pananaw. Pero ako po bilang Pilipino, mamamahayag, political vlogger, yan po ay lalong kaabang-abang. Lalo nating dapat pag-interesan kung anong mangyayari sa Senado under Cayetano leadership. Kasi hindi ko nakikita, walang basihan para ang mga senador ay maging abogado ng nasasakdal. Wala akong nakikitang dahilan para ang Senado ay maging kakampi ng may problema sa betrayal of public trust. Dahil hindi trabaho ng senador at ng Senado na maging kakampi ng kahit sino. Ang trabaho ng Senado kapag merong article of impeachment, mag-convene ang impeachment court para magkaroon ng impeachment trial, then pakinggan nila ang mga ebidensya at depensa. Kanilang balansihin ang takbo ng paghahayag, pagpipresenta ng ebidensya at testigo ng mga complainant at ebidensya at testigo ng Defense Counsel. Iyon ang trabaho ng bawat senador. Senator judges. Paano ka pa naging senator judges, kung ang gagawin nyo ay pagtakpan ang isa, kung sino man? Kaya yung sinasabi ng iba na tapos na ang boxing, hindi ako naniniwala dyan. Dahil ang akin pong ini-establish ngayon sa inyo ng mga mamamayang Pilipino, sa aking mga followers, subscribers at viewers worldwide, yung karapatan at obligasyon ng Senado at ng individual senador, yun ang aking ipinapaliwanag dito. Okay? Ang impeachment ay sinasabi ng saligang batas. Okay? Mula Kongreso hanggang Senado pag mayroong article of impeachment. Hindi po sinabi ng saligang batas o kahit anong batas na ang mga senador ay magiging abogado ng nasasakdal. Kaya nila sinasabing tapos na ang boxing. Walang basihan na ang mga senador ay lantaran na kumampi at hindi tumingin sa ebidensya. Pagka po naniwala tayong tapos na ang boxing, parang inamin na natin, useless ang ating mga batas. Walang kwenta ang ating batas. Dahil ang mananaig at ang masusunod ay personal, kampihan at interes ng politiko. Saan tayo pupulutin pagkaganyan? Kaya sana yung mga dating politiko, mga abogado pa naman, huwag kayong magsalita ng tapos. Inyong iparating sa taong bayan kung kayo'y tunay na mga abogado at nagmamahal sa ating bansa, yung proseso. Huwag niyong is-establish na tanggapin natin ang kampihan, tanggapin natin ang pagbabaliwala sa paghahanap ng katarungan at katotohanan. Kasi pag nagkampihan, takipan, walang katotohanan. Walang katarungan. Yung ba ang gusto nating mangyari? Hindi. Katotohanan at katarungan. Accountability. Pananagutan sa bayan. Pananagutan sa batas. Ang impeachment process under 1987 Constitution. Paghahanap ng katotohanan at pagbibigay ng kaparusahan. Kaya nga ang penalty o parusa sa mga impeachable official pag napatunayan, removal, perpetual disqualification. Di ba? Yun lang. Dalawa yun. Tanggalin sa pwesto at ipagbawal na habang buhay
maghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Yun po yung utos ng batas eh. Eh bakit sinasabi ng iba tapos na ang boxing? Hindi ba kayo bahagi ng panlilinlang para inyong paniwalain ang taong bayan sa inyong paniniwala? Huwag naman sanang ganon. Ang ating pong gawin, umaapila ko, hindi ako nagmamagaling, bigyan natin ng tamang impormasyon ang matitinong Pilipino, naghahanap ng katotohanan at katarungan. Kung yung mga kakampi ng nasa sakdal, huwag na natin pilitin yung kung ayaw nilang maniwala. Alam natin kung bakit ayaw nilang maniwala. Pero majority ng mga Pilipino naghahanap ng katotohanan. Kaya huwag niyong i-establish tapos na ang boxing. Ako naniniwala, mas dapat nating pag-interesan. Mas dapat nating bantayan ang ating Senado ng Republika ng Pilipinas. Hindi dapat maging senador ito or maging Duterte senador o Duterte Senate of the Philippines. Huwag ganon. Dapat manatiling Senado ng lahat ng mamamayang Pilipino. Bakit nakakaganito ang ating bansa at ang ating mga politiko? Dahil lang sa isyu ng Marcos Duterte, Duterte Marcos. Sila naman lahat ay temporary lang eh. Ang Pilipinas at ang mamamayan, panghabang panahon ito. Itong kasalukuyang naghahawak ng gobyerno at ng nakaraan, lahat yan temporary lang. Bakit natin isasakripiso ang kinabukasan ng kabataan na siyang pag-asa ng bayan? Isalba natin at gisingin natin ang mamamayan sa tamang impormasyon, tamang proseso. Hindi pwedeng puro politika, hindi pwedeng puro kampihan, hindi rin pwedeng puro takipan. Dapat mangibabaw ang pananagutan. Accountability. Yan po ay obligasyon ng kahit sino. Not only na senador, vice president o kung sino. Lahat ng Pilipino nasa gobyerno at pribadong sektor, lahat tayo ay merong accountability. Pananagutan sa kung ano ang maling ginawa o maling ginagawa. Pag hindi nanaig ang pananagutan, nasa ng katarungan, nasa ng hustisya? Ayan po yung ating tanong. Di po ako nagagalit, dinitiin lang natin. Mahalaga ang magkaroon ng closure sa tamang posisyon at tamang proseso. Ang impeachment ng pangalawang Pangulo ng bansa. Sana ang President ay ang pagsunod sa lahat ng mga tamang proseso. Masamang President kapag ka nagtakipan at kampihan, kawawa ang bansa at ang mga Pilipino. Yun lang po yun. Please like and share, subscribe and follow.